Hello, Bostos! Annette here. So, ano nga bang ibig sabihin ng isang mamamayang Pilipino? Maraming mga diksionaryong definisyon na nagsasabi na ito ay native of the Philippines. Ngunit, alam nating lahat na ang idea ng isang Pilipino ay hindi nakatali sa geographical na banta. May diwa kumalayang Pilipino na mahirap bigyang kahulugan. Kaya naman tayo ay mag-i-interview sa mga mamamayan kung sa ano sa tingin nila ang ideal ng mamamayang Pilipino. Ma'am, hello po. Are you Filipino citizen? Ay, oo, bakit? Tatanungin sana kita kung ano ang ideal mong Filipino. Mahirap yun. Hi, hello po ma'am. Mamamayan ka ba ng Pilipinas? Opo, bakit? Pwede mag-interview? Sige lang. Sa tingin ko ang ideal na mamamayan ay isa na masipag. Alam mo, yung nagtatrabaho ng maigi para sa kanyang pamilya, masipag at resilient talaga. Ang ideal na mamamayan, siguro alam niyo ba yung dam ng SB19? Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso. Ay oo, ang ganda nun. Ibabasa ko na lang yung sagot ko doon. Sige lang. Pero hindi ko alam. May na-interview kasi ako na nagbasa sa music video na dam ng SB19. Yes? Familiar ba kayo sa yun? Ay, oo, naging paborito ko yun. Susurin ko na lang yun upang sagutin yung tanong. Pwede naman. Yeah. Okay, so first dapat kong sabihin na may nag-iiral na diegetic morality. Oh, at bakit ito importante? Dahil pinapakita nito na tinuturing ideal sa pamamagitan ng mga moral standard. Ang mabuti ay idealisado at ang masama ay hindi idealisado. Masyadong passive yan. Maliban sa mga di-idealisado, aktibong sinasya nito ng lipunan at tinatatak na mali. Sa preambulo, may lantad na pag-aambing sa pamamagitan ng kabutihan at kasamahan. Very religious ito. Ano kaya yung papel ng mga reliyosong imahe na ito? Ipinapakita yata nito na may tinatanggap ang lipunan dahil sa simbahan. Ang simbahan kasi ay struktura na nagpapasa kung paano ang tamang morality o yung mga rules na dapat sundin ng mga tao. Kung anong tama o mali. Na-achieve rin ito sa light dark motif, di ba? Na makikita doon. Yes. Ang naunang saknong ng kanta ay tumutuon sa kasakiman. Yung magarang castle, ang kwartong punong-puno ng mga kayamanan, at ang linyang tumutukay sa dipo na nagpapahiwatig ng hoarding. Lahat ng ito ay nangyayari sa castle kung saan may mga visual na cues na nagpapahiwatig na hindi ito ideal. Madilim dito, tapos pagkatapos ng chorus mag-iba ang pagtuon niya at naging kayabangan sa halik ng kasakiman. Gayun ba? Ibig sabihin ba ang ideal na Pilipino ay isang taong virtuoso at may magandang asal? Actually, ang ideal ng Pilipina ay isang tao na hindi mayabang o matakaw. Ang eksena kung saan nagtagumpay ang masa sa mga gwarda ay nagpakita ng kabutihan at kagandahan ng araw sa Alcazar. At ipinakita nito sa mga salitang tukso at gulo ng mga ilang miyembro na humahawak pa sa isa't isa at iba pa. That makes sense. Sa bagay nga, meron man tayong mga pabula na si Pagong Matching kung saan pinaparusahan ng mga karakter na mayabang at matakaw. So, ano tingin mo sa idea na ang ideal Filipino ay isang taong hindi humahabol sa kasakiman o sa kayabangan? Dahil ang POV natin ay sa mga awit na visually cute na antagonista na, hindi sila ideal, pinapahiwatig ng mga artista na hindi sila sumasangkayon sa umiiral na moralidad na ito. Parang antinomianismo. Ay pwede nga sabihin na kabutihan ng imahe ng ilaw, ng puno, pero hindi ba yung ilaw ay galing sa puno na parang sumisimbolo ng tree of knowledge? Ang punong iyon ay parang tree of knowledge sa Biblia? At oo nga pala, merong eksena na may kumidlat na kamukhang mata ni Sauron sa harap ng puno. Ayan, exactly. Ikinikilala ng mga artista na ang ganitong manner isang lason na pinapanatili ng lipunan. In fact, kahit na ipinapakita din ng mga visual na cue sa video na ang pagsira sa gilid ay masama, ipanapahiwatig naman ang audio cue na ito ay isang matagumpay na kalanatan. Ayun ba, nakikita ba ang damdaming ito sa ibang mga gawa? Kumbaga, may takot ang tao na makita bilang isang mayabang, matakaw o ambisyosong tao. Nakikita ang ganitong comfort sa dulang paraisong parisukat ni Andres. Ang karakter ni Isha ay nakakondisyon na maging kontento sa inhumane na trabaho niya. May insight sina Frago at Kapanpon dito. Ang pagkakyat ng anyo ng entablado ay nag-aalod sa hierarkal na lipunan na finufuel ang ganitong pag-aaraya sa adilesadong mamamayan. Lumilikha tuloy ito ng positive feedback loop na pinapalala ang issue ng panlipunan. Pinapasify ang hierarchy ang mamamayan sa pamamagitan ng madayang pangako na maaari nilang baguhin ang kanilang posisyon sa hierarkiya. Ngunit sa huli ay nalilimitahan ang mga problemang natatanggap nila at nakulong sila sa isang antas na kailangan nilang sundin ang makontento. Gaya ng false paradise ng kinakatawan ng badalyang iyon. Ang komportableng ilusyon ng lipunan tungkol sa ekonomiya ng bansa ay nilalarawan rin ang imahe ng Eden sa simula ng kanta. Okay, so sinasabi na ang mamamayan ay ang tagagawa ng bayan. Base sa konklusyon mo kanina, ano ngayon ang imahe ng bayan? So, tumuon tayo sa mga naging sanhi ng idealization. Okay. Ang ganitong moralidad ay likas sa kamalayang Pilipino dahil sa mga relihiyosong estruktura sa lipunan. Noon pa ay importante na ang relihiyon sa mga Pilipino. Ang laki ng impluwensya ng simbahan sa gobyerno, di ba? So, ang imaheng panrelihiyon na tinutulak ang didaktikong dimensyon ng kanta
ay nakikipag-usap talaga sa kamalayan ng mga mamamayan. Ang pinagsasaluang pagpapahalaga na nagbuo sa ideal na bayan ay base sa turo ng simbahan. Religyoso ang imahe ng bayan? Hindi ba krinikritiko mismo ang ganitong paningin? Pero sa tingin ko kasi, ang pag-aaraya sa Pilipinas ay bilang isang bansang relihiyoso pa rin. Dahil pinapatunay ng lantad na pagsasalungat sa mga imaheng Katoliko, ang katotohanang may sapat na importansya pa rin ito para awayin sa unang lugar. Sa tingin ko nga ito ang dahilan na nadedemonize ang kasikiman. Dahil di tayo dapat nakatuon sa material na kayamanan, kundi sa spiritual na aspeto lamang. Kaya nga yung idealisasyon ng pagiging masipag ay kayang mag-coexist pa rin sa naratibong matakaw. Ikaw bilang tao ay inaasahang magpagod para sa pamilya, sa trabaho at sa bansa, pero hindi para sa sarili at hindi para sa ambisyon. Parang nga yung pagharaya sa atin ng Espanyol noon na masagana ang kayamanan ng ating bansa, kaya dapat ikolekta. Sa tingin mo ba, may kaugnayan yung imahen ng puno? Ano ibig mong sabihin? Kasi pwede rin itong material wealth eh. Sa chorus may parirala na parang never-ending desire, kaya nakakataka lang kung bakit kalikasan ang simbolo ng paggusto o kapital sa halip na, di ko alam, yung treasure sa kwarto o yung castle mismo. Kasi di ba nasa gate nito yung grupo ng tao? Sa halip ng mga modern modifikasyon sa ating identidad, bumabalik pa rin tayo sa katutubo nating kamalayan. Oo, sa tingin ko din, never natin mailolobotomize yung parte ng sarili natin na yan. Marxismo. Ang idealisasyon sa masipag na manggagawa ay lubog ng paglilitaw ng kapitalismo. Gayunpaman, ang mamamayang ito ay di tunay na mafufulfill sa lipunan sa pamamagitan ng capital generation na ito. Una, ang kultura ng konsumo sa Pilipinas ay lubos na maimpluwensyahan ng ating kolonyal na mentalidad, na mas inuuna pa ang mga dayuhan, produkto at ideya kaysa sa ating sarili. Pangalawa, hindi na lubos na natatamasa ang mga bunga ng pakikipag-ugnayang ito dahil sa impluwensyang reliyon ng simbahan sa bansa, na minamaliit ang di umano'y sekular at materialistikong ideolehensya ng konsumerismo. Nagre-resulta ito sa isang lipunan ng may likas na panloob ng pagiging. So, kita natin kung paano nagugrupo ang mga Pilipino base sa paghaharaya ng kanilang kabilang ng mga institusyon, gaya ng reliyon, o kamalayan gaya ng kalikasan. Well, sinasabi nga natin. Kuya, parang kilala ko yung mga yun ah. Ma'am, uy, nagkita tayo ulit. Sa tingin nyo, paano na ngayon ini-embody ng ideal na mamayan ang ideal na bayan? Paano ba sabay na nararanasan ng individual ang karanasan ng lipunan? Sa tingin ko, ang individuality ng karanasang civilian ay lalong-lalo inaplama sa kantang ito dahil sa mga segment na nagtatampok sa bawat isa sa mga artista sa SB19. Oo, karamihan sa mga interpretasyon na yun ay pinagsama lang ng mga fans batay sa kanilang pag-iisip sa mga seksyong ito. Mas madaling tumuon yata sa individualidad ng mga artista kaysa sa karamihan ng tao sa gate dahil ang huli ay nakikita bilang isang kolektibo maliban sa isang individual lang. May kabalintunan din dito. Muli, gamit ang mga visual na pahiwatig ng isang antagonist, ang mga awit ay nagpapahiwatig na kung ano sila ay hindi kung ano ang idealisado ng lipunan. Lahat sila ay halos nakahiwalay at nag-iisa-isa sa kanilang mga insecurities. Ang unang karakter ay tilang nag-iimpact ng kayamanan bilang isang paraan para sa seguridad dahil sa kahirapan ng pagdating. Kaya sa pamamagitan ng pagpipinta nito bilang negatibo, ang pagpapatupad nito sa idea ng komunidad na ang pagsusumikap ay mabuti, ngunit ang material na kayamanan ay masama. Yung isa naman, parang ipiniportray yung insecurity niya tungkol sa pagiging mag-isa sa pag-aaral dahil mula siya sa probinsya. Kaya may modern idealization dito na ang sentro ng pag-unlad ay nasa syudad lamang. Pero teka, may conflict dito. Kapag pinapahiwatig ng kanta ng maganda ang pagiging ambitious, bakit parang ominous pa rin ang wakas na eksena? Parang masasakop na sila ng kasalanan ng fruit of knowledge. Naitatag na kasi natin ng good-bad dichotomy at ang kaikibat nitong gold dark imagery ay kinikritiko ng kanta. Ito na siguro ang culmination ng mga toxic na paningin sa mga ambisyosong Pilipino na nasa kaparehong antas na sa original na kasalanan. O maaring ito isang fatalistic na pananaw sa ating lipunan. Ang puno ay bahagi pa rin ng sistema. Pansinin kung paano nakuha ang angklat mula sa isang tumpok ng ginto at ang puno mismo ay ginto na katulad sa kasakiman na motive na kinakatawan nito. Kaya kahit na pangarap mo magkaroon ng magandang buhay, ang bunga pa rin nito ay labis at labi ng modernong pamumuhay. Ang bansa ay umiiral sa isang kapitalistong konteksto at ito ay napakahigpit na sumasalungat sa ating komunidad na nakabatay pa rin sa pre-colonial na kamalayan. Kaya ang pangwakas na eksena ay nakakatakot dahil ito ay hindi natural. Ito ay isang pag-aambing o juxtaposition ng ating mga asal. Oo, hindi tayo dapat maging kampante. Sa kanta ito ay kinakatawan ng linyang di ko galing tumakbo. Dito lang ako. Ngunit ang mundong ito ay hindi na binubuo sa ating mga katutubong mga kamalayan. Para bang sinasabi nito na may no-win condition sa ating modernong lipunan? Kapag babalik tayo sa unang linya ng kanta, pinapahiwatig nito na mga tao ay nasa dulo ng isang bagong uri ng revolusyon. Ang dilubyo ng mga life-changing na scientificong pagtuklas ay nagpapatuloy hanggang ngayon at tila ang natatanging identifier ng ating panahon ay AI. Ang ipinapahiwatig nitong pag-iiral ng revolusyon ay nabubuhay tayo sa bagong panahon.
Ang modernong panahon kung saan lantad ang dehumanisasyon at pagsasamantala kasabay ng pagtaas ng kamalayan sa ito. Ngayon talakay natin ang kapitalismong sangay ng modernismo via Marxism. Ngayon na tayo ay nasa isang bagong mundo at ngayon ang ating mga imahinasyon ng mamamayan at ng bayan ay unting-unting nagbabago. Dapat na natin tanungin ang ating mga sarili. Pinapaunlad pa ba natin ang sarili natin sa pamamagitan ng ating mga kwento? O sinisira ba tayo ng sarili nating mga naratibo?